Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong 12 ng Abril 2025, naganap ang isa sa pinakamalupit at pinakamalawak na sandstorm sa hilagang bahagi ng China, partikular na sa Beijing at mga kalapit na lugar. Ang bagyong ito ay dulot ng isang malakas na malamig na hangin mula sa Mongolia na nagdala ng napakaraming alikabok at buhangin na nagtaboy ng mga tao sa kanilang mga tahanan at nagdulot ng mga seryosong problema sa kalusugan, transportasyon at infrastruktura. Hindi lamang ito simpleng natural na sakuna, kundi isang komplikadong kaganapan na nagbigay din sa mga epekto ng climate change at desertification sa rehiyon. Ang sandstorm na ito ay hindi isang ordinaryong bagyo. Nagsimula ito sa Mongolia kung saan isang malamig na hangin ang dumaan at nakipagsalpukan sa mga tuymang disyertong hangin na nagdulot ng malawakang alikabok. Ayon sa mga meteorologist, ang hangin ay umabot sa lakas na 150 km/h. Isang bilis na hindi pa nangyayari sa nakaraang 75 taon. Dahil dito, isang yellow alert ang ipinalabas ng Chinese Meteorological Administration at isang orange wind alert ang inilabas para sa Beijing, isang hakbang na hindi pa naipapatupad sa loob ng halos isang dekada. Ang kaganapang ito ay nagbigay pansin sa kahalagahan ng pag-unawa at paghahanda sa mga ganitong uri ng kalamidad. Isa sa mga pinakamahalagang epekto ng sandstorm ay ang paghinto ng mga operasyon sa transportasyon. Sa Beijing Capital International Airport at Daxing International Airport, halos 700 flights ang kinansela noong araw na iyon. Ang mga ito ay apektado ng mababang visibility na naging dahilan upang magsuspinde ng mga flights at tren sa mga pangunahing ruta. Gayon din ng mga expressways ay sinara sa ilang bahagi ng bansa at nagkaroon ng matinding aksidente sa kalsada dahil sa limitadong visibility at mga nahulog na debris. Ang mga pangyayaring ito ay nagpamalas ng kahinaan ng isang bansa sa harap ng natural na mga sakuna. Hindi lamang ang mga mamamayan ang naapektuhan kundi pati ang ekonomiya ng bansa na pinagbawalan ng libu-libong mga tao na maglakbay o magtulungan sa kanilang araw-araw na gawain. Ang sandstorm na ito ay nagdulot din ng malubhang epekto sa kalusugan, ang mga tao sa Beijing at iba pang mga apektadong lugar. Ang PM10 levels, isang sukatan ng dami ng alikabok sa hangin, ay umabot ng 1,300 micrograms per cubic meter, halos 30 beses na mas mataas kaysa sa pinapayagang antas ng World Health Organization. Dahil dito, nagkaroon ng mga insidente ng hika, hirap sa paghinga at iritasyon sa mata. Ang mga ospital ay nagdanas ng pagdami ng mga pasyente na may respiratory issues at ang mga otoridad ay nagbigay ng mahigpit na mga paalala para sa mga tao na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang hindi inaasahang sakuna na ito ay isang malinaw na paalala na ang kalidad ng hangin ay hindi lamang isang issue ng araw-araw, kundi isang fundamental na suliranin sa kalusugan na kailangan ng agarang solusyon. Ang epekto ng sandstorm sa kultura at turismo ay hindi rin biro. Isa sa mga pangunahing atraksyong pangturista sa Beijing ang Forbidden City, pati na ang Summer Palace at iba pang mga makasaysayang lugar ay isinara upang tiyakin ang kaligtasan ng mga bisita, pati ang mga public parks, mga palaruan at mga outdoor markets ay napilitang magsara para sa araw na iyon. Dahil dito, maraming mga taong hindi nakapag-enjoy ng mga aktibidad na kanilang inaasahan. Gayon din, isang marathon event na kinasasangkutan ng mga humanoid robots, isang proyekto upang ipakita ang mga teknolohikal na tagumpay ng China ay naantala rin. Ang kaganapang ito ay nagsilbing isang simbolo ng mga limitasyon ng teknolohiya at kalikasan na hindi kayang ipaliwanag o kontrolin ng kahit na pinakabago at pinakamodernong mga imbensyon. Ang sandstorm na ito ay hindi na lamang umabot sa Beijing. Marami pang lugar sa hilagang China ang tinamaan tulad ng Inner Mongolia, Heilongjiang at Shandong. Sa ilang mga lugar, pumapasok ang alikabok sa mga bahay na nagdudulot ng kakulangan sa kalinisan at pagtaas ng mga insidente ng allergy at respiratory distress. Isang viral na video ang nagpakita ng isang babae na nalilinis ang 3 kilo ng alikabok mula sa kanyang sahig. Isang nakakabahalang tanawin na nagbibigay pansin sa bigat ng epekto ng sandstorm sa mga lokal. Ang sandstorm na ito ay nagpamalas ng mga pagbabago sa klima at kapaligiran na unti-unting nagiging mas malupit. Bagamat ipinahayag ng mga eksperto na maaaring
maaaring bumaba ang bilang ng mga sandstorm sa taong ito. Ang kaganapang ito ay nagpakita ng kawalan ng kontrol sa ganitong uri ng kalamidad. Ang mga programa para sa reforestation at ang pag-aalaga sa mga desyertong lugar ay nagsisilbing mga hakbang upang mapigilan ang pagpapalala ng ganitong mga pangyayari. Inilunsad din ng United Nations ang Decade on Combating Sand and Dust Storms mula 2025 hanggang 2034 upang magtaguyod ng pandaigdigang kooperasyon at mga solusyon. Halos hindi makilala ng mga residente ang kanilang lugar. Hindi din halos makapaglakad ang mga tao sa mga kalsada at wala silang lakas para sagupain ng malakas na hangin na may dalang alikabok. Ang sandstorm na ito ay tumama sa hilagang bahagi ng China, partikular sa mga rehiyon ng Inner Mongolia, Beijing at Shandong. Ang bagyong ito ay nagdala ng napakabigat na alikabok at buhangin na mula sa Mongolia na nagdulot ng matinding mga problema sa kalusugan. Ang mga antas ng pollution ay umabot sa 30 times na mas mataas kaysa sa mga normal na limitasyon, kaya't maraming residente ang nahirapan sa paghinga at nakaranas ng eye irritation at mga respiratory distress. Nagdulot ito ng pagdagsa sa mga ospital dahil sa may mga hika, mga batang may allergies at may mga matatandang nahihirapan sa alikabok. Ang mga residente ay pinayuhan na manatili sa loob ng kanilang mga bahay at magsuot ng face mask. Ang sandstorm ay nagdulot ng matinding pagkagulo sa transportasyon at mga biyahe. Ang mababang visibility dulot ng malalaking alon ng buhangin ay nagdulot ng pagkansela ng nasa 700 flight sa Beijing at mga pag-aantala sa mga train at bus. Marami sa mga expressways at pangunahing kalsada ay isinara upang mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista. Ang mga residente ay nahirapan na makarating sa kanilang mga destinasyon, kaya't maraming mga tao ang hindi nakapasok sa trabaho o paaralan. Ang pagka-frustrate ng mga tao ay nadama dahil sa matinding pag-aantala ng kanilang mga biyahe, pati na rin ang mga long queues sa mga pampasaherong sasakyan at istasyon. Bukod sa mga problema sa kalusugan at transportasyon, ang mga residente sa mga apektadong lugar lalo na sa Inner Mongolia at Shandong ay nahirapan din sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga alikabok mula sa sandstorm ay pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan kaya't nagkaroon ng malawakang paglilinis. Maraming tao ang kinailangang maglinis ng buhangin mula sa kanilang mga gamit at sahig. At ang mga pook agrikultural ay naapektuhan din ng alikabok. Bukod dito, ang mga puno at green spaces na mahalaga sa kalusugan ng mga tao ay nawasak ng matinding hangin, kaya't nawala ng mga komunidad ng mga lugar na madalas nilang ginagamit para sa pagpapahinga at libangan. Ang malupit na sandstorm ay nagbigay diin sa mga mas malalim na issue ng climate change at desertification, habang ang gobyerno ng China ay nagsagawa ng mga hakbang upang matulungan ang mga apektadong komunidad. Ang mga eksperto ay nagbigay ng mga pagsusuri ukol sa pangailangan ng mga epektibong mga hakbang para sa reforestation at pagpapatibay ng mga hakbang sa paglaban sa desertification. Ipinakita ng kalamidad na ang bansa ay hindi lamang nakaharap sa isang sandstorm kundi sa mas malaking problema ng paglala ng kapaligiran na nagdudulot ng mga kalamidad na tulad nito. Ang mga pagkasira ng kalikasan sa mga desyertong rehiyon ay nagiging sanhi ng mas maraming mga bagyong ganito na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng mga tao, kundi pati na rin sa kanilang kabuhayan.